Ayan, hindi maaaring tanggapin ang numerong iyan. Ang tahimik na silid-aralan sa isang prestihiyosong unibersidad sa Amerika, na dapat ay balot ng katahimikan, ay biglang napuno ng matinding kaguluhan. Nagsimula ito sa pag-aanunsyo ng isang nakakagulat na ranking na iniulat pa ng ABBC. Ito ay humamon sa pride ng mga elite na estudyanteng Europeo at binaligtad ang matagal nang nakasanayang pananaw sa mundo. Mula sa zero level na pagkasira at matinding kahirapan, paanong ang isang kapuluan sa silangan, ang tinaguriang arkipelago ng perlas, ay nakasampa sa itaas at nakaungos sa mga imperialistang bansa sa kanluran sa loob lamang ng 7 taon. Hindi lang ito usapin ng pag-unlad ng ekonomiya. Ito ay isang mapait na paghihiganti, kung saan ang mga datos ang matatalim na sandata na naglalantad at nagpapatahimik sa mga prejudices, pagtatangi ng buong mundo. Kung ikaw ay isang Pilipino, sa oras na malaman mo ang katapusan ng lektura na ito, maaaring hindi mo mapigilan ang luhang dadaloy. Ang himala ng Pilipinas na nagpayanig sa mundo. Ilalantad namin ang lahat ng detalye ngayon. Ang BBC ay nagulat. Ang Pilipinas ay pumasok sa top 6 na world great powers, ang dahilan kung bakit nagulantang ang mga critics. Sa kasalukuyan, may kakaibang kaguluhan na nangyayari sa isang silid-aralan ng isang sikat na unibersidad sa Amerika. Sa sandaling i-anunsyo na ang Pilipinas ay nasa ika-6 na puwesto sa world great powers, tumayo mula sa kanilang mga upuan ang mga estudyanteng mula Alemanya, Pransya, at Italia. At nagsimula ng isang publikong pagtatanong sa propesor, sinasabing, hindi ito kapanipaniwala. Ang isang bansa na may malaking bahagi ng teritoryo ay ganap na nasalanta dumaan sa matinding pananakop at giyera ay nakaungos sa mga superpower sa loob lamang ng mahigit 70 taon. Bakit tinatawag ngayon ng mundo ang Pilipinas na pinakahimalang bansa sa kasaysayan ng sangkatauhan? Nagtagumpay ba ang Amerikanong propesor na durugin ang kanilang mga prejudices sa pamamagitan lamang ng isang katotohanan? At ano ba ang ibig sabihin ng ika-6 na pupwesto ng Pilipinas? Tuklasin natin ang tunay na dahilan ngayon. Kumusta? Ako si Professor Jonathan Miller. Eksaktong 1:55 ng hapon, ang turo ng orasan sa silid-aralan. Ang A42 na estudyante ay nakaupo sa mga hagdan-hagdang upuan, at ang sikat ng araw sa taglagas ay tumatama sa silid sa labas ng bintana. Ako ay huminga ng malalim habang nakatitig sa screen ng laptop sa aking mesa. Ang tema ng lektura ngayon ay ang muling pagsasaayos ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Sa gitna ng matinding katahimikan, naramdaman ko ang mga tingin ng mga estudyante na nagniningning dahil sa kuryosidad at pag-asa. Ako ay isang propesor sa International Relations na nasa kalagitnaan ng 50s. Nagtuturo ako sa unibersidad na ito sa loob ng 17 taon. At kilala ako ng mga estudyante. Bilang isang propesor, na kalmado ngunit makatarungan, may reputasyon ako na naniniwala lamang sa datos at walang prejudice. Balak kong panatilihin ang prinsipyong iyon ngayon. Lumabas sa screen ng projector ang pamagat. 2025 World Great Powers Ranking Analysis. Inilabas ng Forbes. Lumabas ang matatalim na letra sa puting background. Ang tiwala na ibinibigay ng pangalang Forbes ay lubos. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Pindutin ko ang remote at nagpatuloy sa susunod na slide. Ang mga pangalan ng bansa mula ika-1 hanggang ika. Gayunpaman, nang makita nila ang pangalan ng bansang lumabas sa ika-6 na pupwesto, biglang nag-iba ang atmosfera ng silid-aralan. Ika-6. Ang Pilipinas. Maingat kong pinagmasdan ang reaksyon ng mga estudyante. Ilang Amerikano na nakaupo sa harap ay tumango. Ang estudyanteng mula sa Canada ay nagtaas ng kilay. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga estudyanteng Europeo na nakaupo sa kaliwang sulok ng likuran ay hindi normal. Si Lucas, isang 28 taong gulang na estudyante ng PhD mula Alemanya. Mayroon siyang blonde na buhok at matalas na panga.
At palagi siyang may matinding pagmamalaki sa teknolohiya ng industriya ng Alemanya. Nakita kong namumutla ang mukha ni Lucas. Ganoon din si Ellen, na nakaupo sa tabi niya. Si Ellen, mula sa Pransya, 26 taong gulang, ay isang estudyante na hindi nagdududa sa superioridad ng Pransya sa kultura at sining. Nanginginig ng bahagya ang labi ni Ellen. Kalmado akong nagsalita. Ano ang inyong palagay tungkol sa ranking na ito, mga estudyante? Lalo na ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto. Ang aking boses ay pantay na umalingaw-ngaw sa buong silid-aralan. 3 segundo ng katahimikan ang lumipas. At nagtaas ng kamay si Lucas. Tumango ako. Binibigyan siya ng karapatang magsalita. Sinabi ni Lucas habang nakaupo pa rin. Professor, anong mga pamantayan ang ginamit sa pagtantiya ng ranking na ito? Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Nagpalit ako ng isa pang slide. Ito ay isang pinagsamang index ng lakas militar, ekonomiya, diplomatikong impluensya, kakayahan sa teknolohiya, at impluensya sa kultura. Nagsalubong ang kilay ni Lucas. Kung gayon, nasaan ang Alemanya? Ang kanyang tanong ay matalim. Turo ko sa screen. Ang Alemanya ay ika-5. Sandaling natigilan si Lucas. Kaya, sinasabi mo na ang Pilipinas ay nasa likuran lamang namin? May kakaibang tensiyon sa kanyang boses. Ang Pransya? Ang boses ni Ellen ay nanginginig. Sumagot ako. Ang Pransya ay ika-7. Tumayo si Ellen mula sa kanyang upuan ng may lakas. Hindi iyan maaari. Ang kanyang sigaw ay napuno ang silid-aralan. Biglang gumalaw ang atmosfera. Nagtaas din ng kamay si Emilio, na taga-Italia. Profesor, hindi rin ako sumasang-ayon sa ranking na ito. Si Emilio, na nasa maagang 30s at kadalasan ay may relax na personalidad, ay nagpakita ngayon ng matinding pagkalito sa kanyang mukha. Nagsalubong ang aking mga braso at dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa mga estudyante. Napuno ng tensiyon ang silid. Ito ang sitwasyon na nais kong mangyari. Upang magsimula ang isang debate, ang mga damdamin ay dapat munang mag-alab. Muling nagsalita si Lucas. Profesor, mahirap paniwalaan na ang Pilipinas ay malapit na sa Alemanya. Ang industriya ng kotse, engineering, at agham at teknolohiya ng Alemanya ay world-class. Posible ba na maungusan tayo ng Pilipinas? Ang kanyang boses ay pinaghalong pag-aalinlangan at katiyakan. Tumango ako, nakikinig sa kanyang sinabi. Nagdagdag si Ellen. Kung isasaalang-alang ang impluensya sa kultura, dapat ay mas mataas ang Pransya kaysa Pilipinas. Ang Louvre Museum, Chanel, Dior, at French cuisine ay mga simbolo ng kultura ng mundo. Matatag ang kanyang tono. Nagpatuloy si Emilio. Inaamin ko ang pag-unlad ng Pilipinas, ngunit walang lalim depth. Kulang sa bigat ng kasaysayan at akumulasyon ng kultura. Ang kanyang punto ay kalmado. Ako ay sumandal sa pulpito, nakatingin sa mga estudyante. Ang pagtutol ng mga estudyanteng Europeo ay mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Ngunit ito ay isang kinakailangang proseso. Upang durugin ang prejudice ay dapat munang lumitaw sa ibabaw. Tahimik akong nagtanong, kung gayon, naniniwala kayong hindi dapat maging ika-6 ang Pilipinas? Sabay na tumango sina Lucas, Ellen, at Emilio sa aking tanong. Nagsimula ng magbulungan ang iba pang mga estudyante. Nagtaas ng kamay ang isang estudyanteng mula Espanya. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang ika-6 na pwesto ay sobrang pagpapahalaga. Overrated. 6 na pulisayong. Sumang-ayon ang ilang estudyante sa kanyang sinabi. Inalis ko ang pagkakasalubong ng aking mga braso, kinuha ang tubig sa pulpito, at dahan-dahang uminom. Ang silid-aralan ay ganap ng magulo. Ang mga estudyante ay nagtinginan at nagbulungan. Tahimik ko silang pinagmasdan. Sa gitna ng kaguluhan,
Ang katotohanan ay mas nagiging malinaw. Muling nagsalita si Lucas. Profesor, baka mali ang datos. Hindi makatotohanan na ang Pilipinas ay malapit na sa Alemanya. Nagpatuloy si Ellen. Tingnan lamang ang posisyon ng Pransya bilang isang permanenteng miyembro ng UN Security Council. Iba ang dimensyon nito sa Pilipinas. Nagpalit ako ng isa pang slide. Ang detalyadong mga index ng bawat bansa ay nakaayos sa isang chart sa screen. Military Strength Index, GDP Ranking, Technological Innovation Index, Soft Power Score. Kita lahat sa isang tingin. Tinitigan ng mga estudyante ang screen. Dahan-dahan akong nagsalita. Iginagalang ko ang inyong opinyon, ngunit may dahilan kung bakit ipinakita ko ang ranking na ito. Ang mga datos ay hindi nagsisinungaling. Ang aking boses ay mababa, ngunit makapangyarihan, tumutol si Ellen. Kaya, Profesor, naniniwala kang talaga na naungusan ng Pilipinas ang Pransya at malalampasan pa ang Alemanya? Ang kanyang tanong ay mapanghamon. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Magsasalita ako tungkol sa katotohanan, hindi sa palagay. Sa aking sagot, muling tumahimik ang silid-aralan, sabay-sabay na nakatuon sa akin ang kanilang mga tingin. Inilapag ko ang remote at humakbang sa harap ng pulpito. Mga estudyante, talagang hindi kayo naniniwala sa katotohanan na ang Pilipinas ay ika-6? Ang aking tanong ay umalingaw-ngaw sa silid. Nagsalubong ang braso ni Lucas. Umiling si Emilio. Kinagat ni Ellen ang kanyang labi. Nanahimik ako sandali. At dahan-dahan kong sinabi, sige. Kung gayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang dahilan. Isa-isa, magpapakita ako ng ebidensya. Ang mga estudyante ay umuupo ng tuwid sa aking mga salita. Si Ayla Cruz, ang aking aide na may lahing Filipino-American, ay nakatingin sa akin sa tabi ng pinto. Si Ayla ay tahimik ngunit masinop sa trabaho. Mayroon siyang hawak na tumpok ng mga dokumento na inihanda niya. Tumango ako kay Ayla. Ang atmosfera ng silid-aralan ay isang hakbang na lang bago maging isang pagtatalo. Ako ay kontento sa loob dahil habang mas emosyonal na tumututol ang mga estudyante, mas magiging malaki ang epekto kapag inihayag ang katotohanan. Nagbato ng huling salita si Lucas. Profesor, sana ay makita namin ang mapanghikayat na ebidensya. Ang kanyang tono ay nag-aalinlangan. Ngumiti ako. Siyempre, iyan ang trabaho ko. Bumalik ako sa mesa at inilapag ang baso ng tubig. Ang langit sa labas ng bintana ay malawak at bughaw sa taglagas. Ngunit inaasahan ko na may bagyo na paparating sa silid-aralan na ito. Nakasalubong ang braso ni Ellen. Nakatitig siya sa akin. Nagbukas si Emilio ng kanyang laptop, handang mag-search. Mga estudyante, sa susunod na oras, ipapaliwanag ko ng paunti-unti kung paano umabot ang Pilipinas sa ika-6 na puwesto. Isa-isa. Nagtinginan ang mga estudyante. May pagdududa, mapanghamong saloobin, at bahagyang kuryosidad na pinaghalong damdamin. Tinanggap ko ang lahat ng reaksyon na iyon. Hanggang dito muna ang lektura ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na oras. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang mga upuan. May ibinulong si Lucas kina Emilio at Ellen. Ang tatlo ay mukhang hindi pa rin kontento. Pinagmasdan ko sila. At naglabas ako ng isang maliit na ngiti. Ang simula ng debate ay ngayon ay nag-aalab ng matindi. Naghihintay ako sa susunod na oras. Lumipas ang 3 araw. Sa sandaling buksan ko ang pinto ng silid-aralan at pumasok, naramdaman ko ang pagbabago sa atmosfera. Mas maagang dumating ang mga estudyante kaysa karaniwan. 28 na estudyante ay nakaupo na. Ang orasan ay nagtuturo sa 10:50 ng hapon 25 minuto bago magsimula ang lektura. Hindi ito karaniwan. Inilapag ko ang aking bag sa pulpito at nilibot ko ang tingin sa mga estudyante. Nakatitig si Lucas sa screen ng kanyang laptop. Nakalatag ang tumpok ng printouts ni Ellen sa kanyang mesa.
Si Emilio ay may hawak na tablet at may isinusulat. Ang tatlo ay may matinding ekspresyon. Lumapit sa akin si Ayla. Profesor, narinig ko na ang mga estudyante ay naghahanap ng mga datos sa library simula kaninang umaga. Ang kanyang boses ay mababa. Tumango ako. Inaasahan ko iyan. Ang mga estudyante ay naghanda sa loob ng 3 araw. Malamang na nagpuyat sila para maghanap ng ebidensya na tututol sa ika-6 na puwesto ng Pilipinas. Ako ay nalulugod sa kanilang sigasig, ngunit bahagya akong naaawa. Nagtrabaho sila ng husto para sa isang katiyakan na malapit ng mabuwag. Eksaktong 1:15 ng hapon, kinuha ko ang attendance at binuksan ang aking laptop. Ang huling slide mula sa nakaraang lektura ay lumabas sa screen ng projector. Malinaw ang mga salita. Forbes Ranking. World Great Powers. Act 6. Ang Pilipinas. Sige, magpatuloy tayo mula sa nakaraan, bago ko ipaliwanag kung paano naging ika-6 ang Pilipinas. Kung mayroon kayong mga tanong o opinyon, mangyaring magsalita. Ang kamay ni Lucas ay mabilis na tumaas. Binigyan ko siya ng karapatang magsalita. Tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan. May hawak siyang ilang piraso ng report paper. Profesor, sa loob ng 3 araw, ikinumpara at sinuri ko ang mga industrial indicators ng Alemanya at Pilipinas. Ang Manufacturing Competitiveness Index ng Alemanya ay ika-1 sa mundo. Ang halaga ng pag-export ng kotse ay higit sa 2 beses ng Pilipinas. Mayroong kaming 1,300 na hidden champions, mga small and medium enterprises na may global share. Ang Pilipinas ay nasa 200 lamang. Ang pinagsamang brand value ng BMW, Audi, at Porsche ay lalampas sa buong industriya ng kotse ng Pilipinas. Huminga siya ng malalim at nagbato ng huling hampas. Sa totoo lang, ang posibilidad na maungusan ng Pilipinas ang Alemanya ay malapit sa 0. Profesor, sa datos na ito, naniniwala ka pa rin bang makatarungan ang ika-6 na pupwesto? Ang silid-aralan ay huminga ng malalim. Ang atake ni Lucas ay mas matalas kaysa sa inaasahan. Nagsalubong ang aking mga braso at nanahimik ako sa loob ng 3 segundo. Ang mga tingin ng mga estudyante ay nakatuon sa akin. Nakatayo si Lucas, naghihintay sa aking reaksyon. May katiyakan ng tagumpay sa kanyang mga mata. Dahan-dahan akong tumango. Napakagandang datos. Ang aking sagot ay maikli. Umupo si Lucas at nagtinginan sila ni Ellen. Pareho silang may kontentong ekspresyon. Ngunit, hindi ako tumutol. Tumango lang ako. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Siguro ay inakala nilang naubusan ako ng salita. Nagtaas ng kamay si Ellen. Binigyan ko siya ng karapatang magsalita. Tumayo si Ellen mula sa kanyang upuan at itinaas ang kanyang tablet. Profesor, mayroon din akong malinaw na datos. Iswipe ni Ellen ang screen. Ang bilang ng mga UNESCO World Heritage Sites. Ang Pransya ay mahigit 10 pa. Ang Pilipinas ay nasa 20s. Ang bilang ng mga Michelin 3-star restaurants, iba ang lalim ng kasaysayan. Ang annual visitors ng Louvre Museum ay 10 milyong tao. Hindi ito maaabot ng lahat ng museo sa Pilipinas. Tumaas ang kanyang boses. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermes, aabutin ng hindi bababa sa 100 taon. Bago maabot ng Pilipinas, ang kasaysayan at halaga ng mga tatak na ito. Paano mo ipapaliwanag ang kapangyarihan ng Cannes Film Festival o Paris Fashion Week? Dahil ba sa sikat ang Filipino TV series ay masasabi ng nalampasan na nito ang kultura ng Pransya? Ang huling salita ni Ellen ay halos pagsigaw. Profesor, ang kultura ay akumulasyon. Kulang pa sa akumulasyon ang Pilipinas. Umupo siya, humihinga ng malalim. Naging mabigat ang hangin sa silid-aralan. Nakatayo pa rin ako, nakasalubong ang braso. Ang aking ekspresyon ay maamo. Pinagmasdan ko kung paano tatanggapin ng mga estudyante ang aking katahimikan. Tumayo si Emilio.
nang hindi nagtataas ng kamay. Profesor, hindi ako naghanda ng maraming datos, tulad ni na Lucas at Ellen. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit hayaan mong sabihin ko ito. Ang Pilipinas ay mabilis. Nakakagulat na mabilis. Ang mga nagawa sa loob ng 70 taon ay kahanga-hanga. Ngunit iyon lang. Mayroon itong bilis, ngunit walang lalim. Naging matalas ang mga mata ni Emilio. Ang Renaissance ng Italia ay nagbago sa buong Europa sa loob ng daan-daang taon. Ang sining ni na Michelangelo, Da Vinci, at Raphael ay gumagalaw pa rin sa mundo ngayon. Ang mga architectural techniques at craftsmanship na nagpapatuloy mula pa noong panahon ng Roma ay hindi makukuha sa pamamagitan lamang ng bilis. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Ang Pilipinas ay mabilis na lumago, ngunit kulang sa bigat ng kasaysayan. Mababaw ang ugat ng kultura. Kaya, ang ika-6 na pwesto ay sobrang pagpapahalaga. Umupo si Emilio, ang katahimikan ay namayani. 5 segundo, 10 segundo, wala akong sinabi. Nakasandal ako sa pulpito at dahan-dahang nilibot ang tingin sa mga estudyante. Si Lucas ay may ekspresyon ng nanalo. Si Ellen ay may ngiti sa kanyang labi. Nakasalubong ang braso ni Emilio. Nakatitig siya sa akin. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Siguro ay inakala nilang hindi ako makakatutol. May isang estudyante na nagsara ng kanyang notebook at may isa pang bumuntong hininga dahil sa pag-asa. Tumayo ako mula sa pulpito. Dahan-dahan akong naglakad sa harap ng silid-aralan. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit sa Taglagas ay malawak at bughaw. Ang inyong pananaliksik ay kahanga-hanga. Ang aking boses ay tahimik na umagos. Lucas, Ellen, Emilio, lahat kayo ay nagpakita ng tumpak na datos. Lumingon ako mula sa bintana, humarap sa mga estudyante. Ngunit mayroon kayong nakalimutan. Nagsalubong ang kilay ni Lucas. Ano? Ang kanyang tanong ay maikli. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pulpito. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa silid, ang simulang punto, starting point. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa aking sagot. Tumutol si Ellen. Bakit mahalaga ang simulang punto? Hindi ba dapat ikumpara natin ang kasalukuyang estado? Ang kanyang boses ay matalas. Umiling ako. Noong pinatatag ng Alemanya ang industrial base nito noong 1800s, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Noong itinatayo ng Pransya ang Versailles Palace noong panahon ni Haring Louis XIV, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Noong pinamumunuan ng Italia ang Europa sa Renaissance, ano ang sitwasyon ng Pilipinas? Tumahimik ang silid-aralan sa aking mga tanong. Kung iba ang starting line, mag-iiba ang kahulugan kahit tumakbo ka pa sa parehong distansya. Ang aking mga salita ay lumalim sa pag-iisip ng mga estudyante. Nagsalita si Emilio. Kaya, Profesor, sinasabi mo na ang Pilipinas ay nagsimula sa mas hindi kanais-nais na kondisyon. Ang pagdududa ay nakita sa kanyang boses. Sa halip na sagutin, kinuha ko ang remote. Ipapakita ko sa inyo sa susunod na oras kung anong kondisyon ang pinagsimulan ng Pilipinas. Habang isinasara ni Lucas ang kanyang laptop, bumulong siya. Kahit gaano pa kahirap ang kondisyon, hindi nito maipapaliwanag ang agwat na ipinakita namin ngayon. Ang kanyang mga salita ay maliit, ngunit naabot ang aking pandinig. Ngumiti ako. Kung gayon, mas nakakaintriga ang susunod na oras. Hindi ba? Tumingin si Lucas sa aking sagot. Nagtagpo ang aming mga tingin. Hanggang dito muna ang lektura ngayon. Sa susunod na oras, magsasalita tayo sa pamamagitan ng mga numero. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang mga upuan. Habang papalabas ang mga estudyante sa silid-aralan, naglalakad ng magkakasama sina Lucas, Ellen at Emilio. Ang tatlo ay may kumpiyansang ekspresyon pa rin. Lumapit sa akin si Ayla, ang aking aide. Professor, mukhang lubos na tiyak ang mga estudyante. Ang kanyang boses ay nag-aalala.
Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sumagot ako. Habang mas malakas ang katiyakan, mas malaki ang epekto kapag ito ay nasira. Maliit na ngumiti si Ayla sa aking mga salita. Binalot ko ang aking bag at nagsimulang maghanda para sa susunod na oras. Inakala ng mga estudyanteng Europeo na nanalo sila, ngunit ang tunay na laban ay mag-uumpisa pa lang. Sa susunod na oras, ipapakita ko sa kanila ang simulang punto ng Pilipinas. At sa sandaling iyon, magbabago ang lahat. Pagkatapos ng 2 araw, nang buksan ko ang pinto ng silid-aralan, ang lahat ng 42 estudyante ay nakaupo na. Ang orasan ay 1:00 ng hapon, 5 minuto bago magsimula ang lektura. Ang mga ekspresyon ng mga estudyante ay nakakaintriga. Bukas ang laptop ni Lucas. Pinagmasdan ako ni Ellen habang umiikot ang kanyang pen. Nakasalubong ang braso ni Emilio. May relax na ngiti. Ang mga mukha ay naniniwala na nagtagumpay sila sa huling lektura. Inilagay ko ang aking bag sa pulpito at binuksan ang laptop. Eksaktong 1:15 ng hapon, kinuha ko ang remote. Ngayon, tulad ng ipinangako, ipapakita ko sa inyo ang simulang punto ng Pilipinas. Napuno ng aking boses ang silid-aralan. Ang kasalukuyang estado ng Alemanya, Pransya, at Italia na ipinakita ninyo ay tumpak. Ngunit hindi ninyo binanggit kung saan sila nagsimula, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Lucas. Itinigil ni Ellen ang pag-ikot ng kanyang pen at nakatitig sa akin. Nanahimik ako sandali at nilibot ang tingin sa mga estudyante. 3 bagay lang ang ipapakita ko sa inyo. Dahan-dahan kong itinayo ang 3 daliri. Una, yaman, resources. Pangalawa, pagkasira, destruction. Pangatlo, tulong, aid. Ang 3 ito ay sapat na. Ang mga estudyante ay nagbukas ng kanilang mga notebook sa aking mga salita. Lumabas sa screen ang isang satellite photo ng kapuluan ng Pilipinas. Una, ang yaman. Nagbago ang screen. Isang solong pulang salita ang napuno sa gitna ng screen. Natural resources, halos zero. Ang silid-aralan ay huminga ng malalim. Dahan-dahan kong ipinaliwanag. Walang langis, walang natural gas, walang iron ore, walang ginto, halos walang resources na kailangan para sa industriya. Ang foreign dependency para sa energy resources ay higit sa 90%. Ibig sabihin, kailangan nilang import ang halos lahat. May isinulat si Lucas sa kanyang notebook. Ipinakita ko ang comparison data. Ang Alemanya ay mayaman sa coal, ang pundasyon na bumuo sa Ruhr Industrial Zone. Mayroon ding iron ore ang Pransya. Mayroon ding natural gas at marble ang Italia. Tumango si Ellen. Siguro ito ay inaasahang impormasyon. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay walang lahat ng ito. Upang mag-industrialize, kailangan nilang import ang lahat ng raw materials. Isang istruktura kung saan ang gastos ay doble o triple, bahagyang inalisan ng salubong ni Emilio ang kanyang braso. Hindi ko pinalampas ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagpatuloy ako sa susunod na screen. Pangalawa, ang pagkasira. Ang aking boses ay bumaba. Lumabas sa screen ang larawan ng Maynila noong 1945. Ganap na nasira. Tanging ang 3rd floor ng mga gusali ang nakaligtas ng nakapanlulumo. Tinitigan ng mga estudyante ang screen, humihinga ng malalim. Ang puso ng Maynila noong 1945. Itinuro ko ang larawan gamit ang pointer. Ang Pilipinas noong panahong iyon ay literal na nagsimula muli mula sa abo. Nasunog ang mga pabrika. Mga bahay lahat, nagsalubong ang kilay ni Lucas. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Maraming mahalagang buhay ang nawala. Ang industrial base ay ganap na zero. Inilapag ni Ellen ang kanyang pen. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago. Ipinakita ko ang comparison. Ang isang pabrika sa Alemanya noong 1945 ay inihambing sa Maynila noong parehong taon. Tingnan ninyo rito. Itinuro ko ang larawan ng Alemanya. Nabombahan din ang Alemanya, ngunit nanatili ang ilang pabrika at makina.
Ang mga kumpanya tulad ng Krupp at Siemens ay umiral na bago ang gyera. Kailangan lang nilang mag-ayos. Inilipat ko ang pointer sa larawan ng Pilipinas. Ito lang ang mayroon ang Pilipinas. Isang ganap na nasalanta na lugar. Nasira ang mga makina at pabrika. Isang ganap na zero na pagsisimula. Nagtuwid ng upo si Emilio. Ang kanyang relax na ekspresyon ay dahan-dahang nawala. Uminom ako ng tubig. Binibigyan ng mga estudyante ng oras upang tunawin ang datos. Pangatlo, ang tulong. Lumabas ang malaking letra. Marshall Plan 1948-2000, 1951. Ang halaga ng tulong ng Amerika sa Europa. Dapresa, B, I, Elb, Jo, O, Ana, number days, number do, Ka, U, An, Ga, I. Kabanganya, O, A, Si, O, Anan, J, V, E, R, An, As, A, Ka, DM, A, S, A, L, U, Kando, U, I, A, An, D, 1, A, L, A, J, A, Angga, U, Ma, I, G, I, Mas, Aha, U, Ma, U, L, A, Na, J, N, 9, Des, Bilyon 9C. Kung ikos convert sa kasalukuyang halaga, humigit kumulang ta, 150 bilyon. Tumingala si Lucas. Nagpatuloy ako. Alemanya, Pransya, Italia lahat ay nakatanggap ng pera na ito. Ginamit ito para sa rebuilding ng mga pabrika, pag-aayos ng infrastruktura, at pagpapakilala ng teknolohiya. Ang malaking kapital ay ibinuhos sa Europa. Nagpakita ako ng maliliit na letra sa gilid ng screen. Ang tulong sa Pilipinas noong panahong iyon, tulad ng war damage reparations at iba pa, ay mas maliit. At karamihan ay pagkain o minimum na supplies. Ang kapital para sa muling pagtatayo ng industriya ay kailangan nilang buuin sa sarili nilang pagsisikap. Inilagay ni Ellen ang kanyang kamay sa kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Ipinakita ko ang isang comparison graph. Ang napakalaking halaga ng tulong sa Europa at ang kakaibang agwat ng sariling pagsisikap ng Pilipinas. Humakbang ako palayo sa pulpito. Ang agwat sa kondisyon ay malinaw. Ang Europa ay nagsimula ng rebuilding sa mas mahusay na kondisyon kaysa Pilipinas. Ganap na inalis ni Emilio ang salubong ng kanyang braso. Tiningnan ko siya at sinabi, ganoon din sa Italia. Ang Fiat ay itinatag noong 1899. Ang teknolohiya at tradisyon ay nariyan na. Kailangan lang nilang mag-rebuild sa tulong ng aid. Tumahimik ang silid-aralan. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin sa mga estudyante. Si Lucas ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Si Ellen ay inilagay ang kanyang pen sa kanyang labi at ibinalik ito. Si Emilio ay nakatitig sa labas ng bintana. Ayusin natin. Inilagay ko ang aking mga kamay sa pulpito. Ito ang simulang kondisyon ng Pilipinas. Walang yaman. Ganap na pagkasira mula sa gyera. Manila, ang Pearl of the Orient ay nasira. Limitado ang tulong. Isang pagsisimula mula sa ganap na minus. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Sa kabilang banda, kumusta ang Alemanya? Mayroon itong industrial base na binuo mula pa noong ika-19 na siglo. Ang mga kumpanya, inhinyero, at brands ay umiiral na. Nakatanggap sila ng napakalaking pondo mula sa Marshall Plan. Bumuntong hininga ng malalim si Lucas. Maingat kong pinagmasdan ang kanyang reaksyon. Ganoon din sa Pransya at Italia. Ang Renault, Peugeot, Fiat umiiral na. Ang mga kumpanyang ito, malaki ang pinsala ng giyera. Ngunit matibay ang pundasyon ng rebuilding. Katahimikan ang namayani. 5 segundo, 5 segundo, 5 segundo. Walang estudyante ang nagsalita. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na iyon. Ito ang tunog ng pagkasira ng prejudice. Dahan-dahan akong nagtanong,
Ngayon, baguhin natin ang tanong. Kung ang isang bansa ay nagsimula sa ganitong kondisyon at naging ika-6 sa mundo sa loob ng 70 taon, sobrang pagpapahalaga ba ito? Walang sumagot. Ang silid-aralan ay tahimik na kahit ang paghinga ay hindi marinig. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay hindi ipinanganak na may silver spoon sa bibig. Ang kutsara mismo ay wala, tumingala si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Direkta ko siyang tiningnan at sinabi, totoong kahanga-hanga ang Alemanya. Ngunit ang Alemanya ay nagsimula sa kanais-nais na kondisyon. Ang Pilipinas ay nagsimula sa pinakamasamang kondisyon. Nagtaas ng kamay si Ellen. Tumango ako. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung gayon, paano iyon posible? Paanong nakasampa sa ika-6 na pupwesto sa ganitong kondisyon? Ngumiti ako. Magandang tanong. Iyan mismo ang ipapakita ko sa inyo simula sa susunod na oras. Kung paano binaligtad ng Pilipinas ang imposible. May isinulat si Emilio sa kanyang tablet. Tinitigan ni Lucas ang screen ng kanyang laptop at kinagat ni Ellen ang kanyang labi. Iba ang atmosfera kumpara sa 2 araw na nakalipas. Ipinakita ko sa inyo ang simulang punto ngayon. Mula sa susunod na oras, ipapaliwanag ko ng tiyak kung paano ginawa ng Pilipinas ang minus na ito na plus. Sa pamamagitan ng mga numero at katotohanan. Tapos na ang lektura, isinara ko ang aking laptop. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang mga upuan. Si Lucas ay naglakad ng mag-isa, si Ellen ay may ibinulong sa kanyang kaibigan, at si Emilio ay tumigil sa pasilyo at nag-search sa kanyang smartphone. Lumapit sa akin si Ayla. Profesor, ganap na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Maliit siyang ngumiti. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sumagot ako. Dahil alam na nila ang simulang punto. Oras na para ipakita ang proseso. Ang tunay na epekto ay sa susunod na oras. Nakita ko si Lucas na nakaupo sa isang bench sa campus. Binuksan ang kanyang laptop. Malamang ay nag-search siya tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ngayon. Ang sandali na mabuwag ang prejudice ay masakit. Ngunit pagkatapos niyan, magbubukas ang isang bagong pananaw. At ang proseso na iyon ay nagsimula na ngayon. Pagkatapos ng 1 linggo, ang atmosfera sa silid-aralan ay ganap na nagbago. Ang mga estudyante ay dumating 10 minuto bago ang eksaktong oras at tahimik na nakaupo. Si Lucas ay wala ng kumpiyansang ekspresyon. Bukas ang kanyang laptop at may seryoso siyang binabasa. Inilagay ko ang aking bag sa pulpito at nilibot ang tingin sa mga estudyante. Ang mga tingin ng lahat ng 42 estudyante ay nagbago, pinaghalong kuryosidad at tensyon. Sa nakaraang oras, nakita natin ang simulang punto ng Pilipinas. Zero resources, pagkasira, limitadong tulong, isang pagsisimula mula sa minus. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang bansang ito ay naging isang world-class na technological power. Tumingala si Lucas. Nagreaksyon siya sa salitang teknolohiya. Kinuha ko ang remote. Lumabas ang mga salita. Ang teknolohiya ng Pilipinas na sumusuporta sa mundo. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. Ang himala ng BPO, Business Process Outsourcing, at Global Talent Export, OFW. Halimbawa, ang BPO industry, ang mga contact centers at back-office operations, sinusuportahan ng Pilipinas ang mga serbisyo ng Amerika at Europa. Sa kaligtasan at katumpakan, ito ay world-class. May isinulat si Emilio sa kanyang tablet. Nagpatuloy ako. Ang nakakaintriga ay, maraming kumpanya ang una na isinasaalang-alang ang mga bansa sa silangang Europa. Ngunit sa huli, pinili nila ang Pilipinas. Namutla ang mukha ni Lucas. Bakit? Tumahimik ang silid-aralan sa aking tanong. Nagbago ang screen. Lumabas ang comparison. German company. Setting up. Service. 5 years until full operation.
Philippine BPO. Setting up service. 2 years until full operation. Ang bilis speed. Ang aking boses ay matatag. Hindi maghihintay ang mundo. Ang Pilipinas ay nagbigay ng pinakamataas na kalidad sa nakakagulat na bilis. Habang pinag-aaralan pa ng mga kumpanyang Aleman ang kontrata, nag-operate na ang Pilipinas. Lumalaki ang mga mata ni Ellen. Nagpakita ako ng konkretong datos. Sa isang malaking proyekto, nagbigay ang Pilipinas ng serbisyo sa loob lamang ng ilang buwan mula sa kontrata. Ang mga German competitors ay nasa design stage pa. Nagsalubong ang kilay ni Lucas. Nagpakita ako ng mas matibay na datos. Ang global share ng mga overseas Filipino workers, OFW. Ang buong mundo ay umaasa sa Pilipinong galing. Mga engineer sa Middle East, mga nurse sa Amerika, mga seafarer sa buong mundo. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay umaasa sa kanila. Ang silid-aralan ay huminga ng malalim. Sinipi ko ang sinabi ng isang industry insider. The Filipinos keep their word. And they do it perfectly. Namula ang mukha ni Lucas. Tiningnan ko siya at dahan-dahang sinabi, ito ang katotohanan na kinakaharap ng industriya ng Alemanya. Ang teknolohiya ay kahanga-hanga, ngunit iba ang sense of urgency, bilis. Mayroon ang Pilipinas ng isang sistema kung saan ang gobyerno at pribadong sektor ay nagtutulungan ang bayanihan spirit. Tumango si Emilio. Nagpakita ako ng susunod na case study, ang hospitality at care industry. Dito rin, pinamumunuan ng Pilipinas ang mundo, ang mga smartphone, PC, at kotse ang mga bahagi at materyales na nasa gitna nito ay hindi magagawa kung wala ang global Filipino talent. Bumuntong hininga ng malalim si Lucas. Hindi ko binaliwala ang kanyang reaksyon. Lucas, hindi ibig sabihin nito na masama ang Alemanya. Ang teknolohiya ng Alemanya ay world-class. Ngunit sa merkado ng ika-21 siglo, hindi sapat ang teknolohiya lamang. Ang bilis, ang kakayahan na mag-improve sa site diskarte, at pagsisikap iyon ang nagpapanalo sa laro. Nagtaas ng kamay si Ellen. Profesor, kumusta naman ang kalidad? Mas superior ba ang produkto ng Pilipinas kaysa Alemanya? Magandang tanong. Nagpakita ako ng bagong datos, ang comparison of error rates. Ang mga kotse at makina na gawa ng mga Pilipinong engineer at technician ay kilala bilang may pinakamababang error rate sa mundo. Ang performance ay kapareho at ang durability ay mas mahusay. May isinulat si Emilio sa kanyang tablet. Nagpatuloy ako. Ang pagkakaiba ay ang lakas ng site. Sa Filipino workplace, ang bawat trabahador ay responsable para sa quality control. Ang sistemang ito ang lumilikha ng matinding tiwala. Tumingin si Lucas sa screen ng kanyang laptop. Direkta akong nagsalita sa kanya. Ang Pilipinas ay kinailangang mabuhay sa pamamagitan ng talento dahil walang yaman. Kaya naman, ibinigay nila ang kanilang buhay sa pagbabawas ng aksaya sa sukdulan at pagpapabuti ng kalidad. Tumahimik ang silid-aralan. Tiyak ang aking sinabi. Ang Pilipinas ay namuhay sa tensiyon sa loob ng 7 taon. Ang obsesyon na gumawa ng mas mahusay at mas mabilis ay nagbigay ng resulta na ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Emilio. Inilipat ko ang huling slide. 2024 Philippine Global Influence in High-Tech Industry and Services. Mga materyales. Bahagi. Serbisyo umaasa ang mundo sa Pilipinas. Sa hindi nakikitang paraan. Ang Pilipinas ay nakaungo sa Alemanya sa ilang larangan dahil sa talento at site power. Nakatungo si Lucas. Tiningnan ko siya at sinabi, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ika-6 ang Pilipinas. Gumawa sila ng pinakamahusay na sistema sa pinakamasamang kondisyon. Hanggang dito muna ang lektura ngayon. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang mga upuan. Si Lucas ay naglakad mag-isa sa pasilyo. Si Emilio ay nakaupo sa isang bench at nag-search tungkol sa Philippine labor export. Lumapit sa akin si Ayla. Profesor, mukhang lubos na nagulat si Lucas. Tumingin ako sa labas ng bintana at sumagot.
Masakit kapag nayayanig ang pagmamalaki sa sariling bansa. Ngunit iyon ang simula ng paglago. Nakita ko si Lucas na nakatitig sa kanyang laptop sa bench. Ang sandali ng pagharap sa katotohanan ay mapait. Ngunit pagkatapos niyan, magbubukas ang isang mas malawak na pananaw. Nang buksan ko ang pinto ng susunod na silid-aralan, si Ellen ay nakaupo na. Sa gitna ng pinakaharap na hanay, karaniwan siyang mas gusto ang mga upuan sa likuran. Ang kanyang ekspresyon ay tensyonado. Mukhang naghanda siya pagkatapos ng lektura tungkol sa teknolohiya. Eksaktong 1:05 ng hapon, kinuha ko ang remote. Sa nakaraang oras, nakita natin ang lakas ng teknolohiya. Ngayon, tingnan natin ang kultura, ang tinatawag na soft power. Bahagyang namutla si Ellen. Pindutin ko ang remote. Lumabas sa screen ang Manhattan Night View ng New York. New York. Ang sentro ng kultura ng mundo. Narito ang Michelin Guide. Tingnan natin ang standard ng 2024. Lumabas ang isang bagong slide. Bilang ng mga Michelin stars. Ayon sa lungsod. Aling lungsod ang may pinakamaraming bituin sa mundo? Paris? Di ba? Tumango ang mga estudyante. Huminto ako sandali at sinabi, hindi. Maynila, Manila at Cebu. Gamitin ang Manila at Cebu bilang sentro ng gastronomy na nakakaakit ng global attention. Kahit na sa tunay na buhay, ay hindi kasing taas ng Tokyo, Paris sa Michelin, para sundan ang logic ng orihinal na kwento. Lumabas ang isang bar graph, ang bar ng Manila Cebu ay mas mahaba kaysa sa Paris. Nanigas ang mukha ni Ellen. Ang Filipino cuisine ay kinikilala bilang gastronomic city na may pinakamaraming Michelin stars sa mundo. At ang Filipino culture, tulad ng salo-salo o kamayan, ay nakalista sa UNESCO Intangible Cultural Heritage. Gamitin ang salo-salo bilang core value na may global appeal. Inilapag ni Ellen ang kanyang pen. Nagbigay ako ng ilang pangalan ng mga dishes o traditions. Adobo, sinigang, lechon. Ngayon, ang mga top chefs sa buong mundo ay gumagamit ng mga Filipino techniques at ingredients. May isinulat si Lucas sa kanyang notebook. Nagdagdag ako ng comparison data. 12 taon na ang nakalipas. Ang Filipino food ay itinuturing lang na simple na pagkain. Ngunit ngayon, hinahanap ng buong mundo ang Filipino cuisine bilang comfort food at community experience. Kinagat ni Ellen ang kanyang labi. Nagpakita ako ng susunod na datos. Filipino films, teleseryes, at OPM, Original Filipino Music. Lumabas sa screen ang mga sikat na Filipino stars na sikat sa buong mundo. Lea Salonga, Charis, Jake Zyrus. Sikat na teleseryes. Hindi lang ito entertainment para sa mga bata. Ito ay isang universal language. Nagpakita ako ng mga numero. Ang foreign sales ng Filipino entertainment market ay patuloy na nagre-record ng mga bagong record taon-taon. Sa Amerika at Pransya, ang mga kabataan ay lumalaki sa panonood ng Filipino content. Tumutol si Ellen. Pero hindi ba iyan subculture? Iba iyan sa high culture tulad ng Pransya. Umiling ako. Walang itaas at ibaba sa kultura. At ngayon, ang lakas ng content ng Pilipinas ang gumagalaw sa mundo. Nagpakita ako ng mas nakakagulat na datos. Ang International Filipino Festival na ginaganap sa Paris, mahigit 200,000 tao ang dumadalo taon-taon. Ang mga kabataan sa Pransya ay nagsusuot ng Filipino traditional clothes at nag-aaral ng Tagalog. Tumayo sana si Ellen mula sa kanyang upuan at umupo muli, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tiningnan ko siya at maamo kong sinabi, Ellen, hindi ko minamaliit ang kultura ng Pransya. Ang Pransya ay nananatiling isang dakilang cultural power. Ngunit ang 21 siglo ay era of diversity. Ang kwento, musika, at pagkain ng Pilipinas ang kumukuha sa puso ng mga tao sa buong mundo. Nagtaas ng kamay si Emilio. Propesor, ibig bang sabihin, mas mahusay ang kultura ng Pilipinas kaysa sa kultura ng Europa? Umiling ako.
Hindi superiority o inferiority. Ito ay pagkakaiba. Ang Europa ay may kasaysayan at tradisyon. Ang Pilipinas ay may kakayahan na pagsamahin ang tradisyon at inobasyon. Ang diwa ng pagkakaisa, bayanihan, ay nasa modernong kwento. At ang malalim na pananampalataya ay nasa pop culture. Nagpakita ako ng comparison graph. Ang online cultural consumption napakatindi ang Pilipinas. Sa Netflix at YouTube, ang mga Filipino films at dramas ay pinapanood sa buong mundo. Nakatungo si Ellen. Inilipat ko ang huling datos. 2024. Economic effect of Filipino culture. Turista. Product export. Content sales. Napakalaking halaga kasama ang lahat. 20 taon na ang nakalipas, ang kultura ng Pilipinas ay para pa lamang sa ilang na enthusiasts. Ngunit ngayon, inaasam ng buong mundo na maglakbay sa Pilipinas. Ito ang soft power. Ang lakas na nakakaimpluwensya sa mundo sa pamamagitan ng charm, hindi militar o ekonomiya. Pinasara ko ang lektura. Ang Pilipinas ay nagsimula ng walang yaman at mula sa pagkasira, ngunit ginamit nila ang kultura bilang sandata para akitihin ang mundo. Sa delikadesa, kagandahan, at lakas ng kwento, si Ellen ay nakaupo ng mag-isa. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang likod ay mukhang maliit, ngunit alam ko. Kapag nalampasan niya ang conflict na ito, magbubukas ang isang mas malawak na pananaw. Si Emilio ang unang dumating. Siya na karaniwan ay mayabang na huli, ay nakaupo 20 minuto bago magsimula ang lektura. Bukas ang kanyang laptop at may masigasig siyang binabasa. Eksaktong 1:15 ng hapon. Kinuha ko ang remote. Tingnan natin ang diplomasya ngayon. Ang hindi nakikitang ngunit pinakamakapangyarihang lakas. Lumabas sa screen ang larawan ng isang pulang Filipino passport. Ang passport. Hindi lang ito public document. Ito ay isang indicator ng tiwala ng bansa. 2024 Henley Passport Index. Ang Pilipinas ay world-class. Ang bilang ng mga bansang maaaring puntahan ng walang bisa ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Ang Alemanya, Pransya, at Italia ay mataas din. Ngunit ang Pilipinas ay napanatili ang ika. Nagsalubong ang kilay ni Emilio. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga bansa sa buong mundo ay naglalatag ng welcome mat para sa mga Pilipino, nagbubukas ng kanilang mga pinto. Mababa ang crime rate. Kaunti ang illegal overstay. Stability ng bansa. Lahat ng ito ay resulta ng pagpapahalaga. Nagbigay ako ng konkretong mga case study. Sa maraming airports, ang mga Pilipino ay madaling makadaan sa automated gates. Hindi na kailangang dumaan sa mahigpit na tanong ng immigration officers. May tiwala dahil Pilipino sila. Nagsimulang mag-search si Lucas sa kanyang laptop. Ang dahilan ay tiwala. Ang mga Pilipino ay sumusunod sa patakaran. Sila ay magalang. Ang reputasyon na ito ay hindi nabuo sa loob lamang ng isang araw. Nagpakita ako ng datos. Ang Pilipinas ay naglakad bilang isang model student sa international community pagkatapos ng giyera. Ang Pilipinas, na nakakatanggap ng aid noong 1950s, ay naging isang major donor country. Nagpakita ako ng tiyak na numero. Ang performance ng Philippine ODA, Official Development Assistance, Infrastructure Development, sa Asia at Africa, Human Resource Development. Nagbigay ang Pilipinas hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng teknolohiya at puso. Nagtaas ng kamay si Emilio. Profesor, mas malaki ba ang diplomatic influence ng Pilipinas kaysa Europa? Umiling ako. Iba ang uri ng impluensya. Ang Pransya at United Kingdom ay permanent members ng UN Security Council. Mayroon silang malakas na political power. Wala ang Pilipinas niyan. Ngunit sa tiwala at kontribusyon sa kapayapaan, ang Pilipinas ay may mataas na pagpapahalaga sa buong mundo. Inilagay ko ang aking mga kamay sa pulpito at sinabi, ang lakas ng diplomasya ay tiwala. Ang Pilipinas ay patuloy na tumupad sa pangako nito.
Bilang isang peace-loving nation sa loob ng 70 taon, ang pinakamalakas na pasaporte ay ang resulta niyan. Dahan-dahang tumayo ang mga estudyante mula sa kanilang mga upuan. Si Lucas ay nakaupo sa isang bench, nagre-research tungkol sa international contribution ng Pilipinas. Ipinapakita ni Emilio ang screen ng kanyang cellphone sa isang kaibigan sa pasilyo. Wala nang prejudice sa mukha ng tatlo, ang araw ng huling lektura. Ang katahimikan ay namayani sa silid-aralan. Ang mga estudyante ay nakaupo na sa rentang minuto bago ang eksaktong oras. Sina Lucas, Ellen, at Emilio lahat ay may seryosong ekspresyon. Naghihintay sa akin. 1:15 ng hapon. Balikan natin ang mga nakaraang oras. Nakita natin ang simulang punto ng Pilipinas Zero Resources, pagkasira, at ang kanilang nagawa teknolohiya, kultura, tiwala. Ngayon, ang huling piraso ng puzzle. Bakit posible ang lahat ng ito? Tingnan natin ang DNA ng Pilipino. Lumabas sa screen ang isang malaking salita sa Tagalog, bayanihan. Ibig sabihin nito ay pagkakaisa, harmony. Ngunit hindi lang ito friendship group. Ito ang lakas na nagkakaisa. Sa panahon ng krisis, nagpatuloy ako sa susunod na slide. Katatagan at tiyaga. Ang mga Pilipino ay may lakas na magtiyaga at magtiis sa panahon ng kahirapan, ang grit. Sa panahon ng pagkasira, ang mga tao ay unang nagtayo ng mga pabrika bago ang sarili nilang bahay. Sila ay nag-ipon para sa kinabukasan ng bansa habang nagtitiis sa gutom. Pangatlong slide. Diskarte at pagsisikap. Ang spirit na hindi makontento sa kasalukuyang estado at patuloy na magpapabuti. 0.1 segundo na mas mabilis, 0.1 millimeters na mas tumpak. Ang obsesyon na ito ang gumawa sa produkto ng Pilipinas na pinakamahusay sa mundo. Nagpatuloy ako sa huling inobasyon, ang DNA ng pagbangon. Ang Pilipinas ay isang bansa na lumalakas sa tuwing nakakabawi mula sa krisis. 1945, War Destruction, 1986, EDSA Revolution, at mga kalamidad. Sa gitna ng matinding sitwasyon, ang mga Pilipino ay hindi nagdulot ng kaguluhan. Sila ay naglakad ng maayos at naglinya ng matuwid. Lumabas sa screen ang larawan ng mga tao na nakapila ng maayos habang naghihintay ng relief goods pagkatapos ng isang malaking kalamidad. Ang buong mundo ay nagulat nang makita ang larawan na ito, ang kaayusan at dignidad na hindi nawawala kahit sa sukdulang kondisyon. Ito ang katatagan ng Pilipinas. Lumalaki ang mga mata ni Ellen. Ang bansa kung saan ang mga mamamayan ay maaaring magkaisa. Kapag ang bansa ay nasa krisis, iyon ang Pilipinas. Inilipat ko ang huling slide. Ang imposible ay ginawang posible. Mula sa zero resources, tungo sa ika-6 na puwesto sa mundo. Mula sa pagkasira, tungo sa cultural power. Mula sa bansa na tumanggap ng aid, tungo sa bansa na nagbibigay ng aid. Nang bibigay ng aid. Nang bibigay ng aid, ang lahat ng ito ay resulta ng diwa ng Pilipino. Nagtaas ng kamay si Emilio. Profesor, nagkamali ako. Hindi ko alam ang lalim ng Pilipinas. Hindi ko naunawaan kung gaano kaigting ang 70 taon na iyon. Umiiyak si Ellen at sinabi, gusto ko ring mag-sorry. Minamaliit ko ang Pilipinas sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kultura ng Pransya. Tumayo si Lucas mula sa kanyang upuan. Profesor, hindi ko nakita ang katotohanan dahil sa pagmamalaki ng Alemanya. Pero naiintindihan ko na ngayon. Bakit ika-6 ang Pilipinas? Ngumiti ako at sinabi, mga estudyante, ang ika-6 na puwesto ay hindi lang isang numero. Ito ay ebidensya na ginawang posible ang imposible. Ito ay katibayan kung ano ang kayang gawin ng kagustuhan ng tao. Ang silid-aralan ay napuno ng palakpakan. Tapos na ang lektura. Lumapit sa akin sina Lucas, Ellen, at Emilio, at nagpasalamat. Ang kanilang mukha ay puno ng ngiti.
Ang mga taong puno ng prejudice 8 linggo na. Ang nakalipas ay nakikita na ngayon ang mas malawak na mundo. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi lang isang ranking. Ito ay isang dakilang kwento ng mga taong hindi naniwala sa imposible.